Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, lahat nataranta na. Huwag niyong lokohin ang taong bayan. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa pagbalita. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, nakita ba mga kababayan, mukhang natataranta na po ang mga kalaban ng PDP laban mga kababayan, sapagkat kanya-kanya na po silang strategy para makuha ang boto, makuha ang loob, makuha po ang simpatya ng taong bayan. Eto mga kababayan, kumuha po tayo ng ilan po sa mga politikong tumatakbo ngayon. Eto, unahin na po natin ang dalawang ito. Tingnan nyo po mga kababayan nagmukha po silang Teletubbies. Aba, kita nyo na? Kita nyo na? Kung si Senator Bong Revilla, diba? Senator Bong Revilla, mga kababayan, ay ano yung sinayaw niya nung una? Budots yun, budots. Kung nagbudots po si Senator Revilla, itong dalawa naman na to, parang ala Teletubbies, mga kababayan. Teletubbies yung may isa lang pala yung isa. Yung may sungay, parang sungay. Pero bagay naman sila, parang magkapatid nga ang dalawang to Itong si Chel Jokno at si Ngiwi, di ba? Para talaga silang magkapatid. Hoy, hindi nyo madadala sa pasayaw-sayaw ninyo, ang taong bayan. Hindi po pagsayaw, ang magiging tools ninyo, yung magiging ang tawag dito. Hindi po sayaw ang kailangan ng taong bayan para ma-solve yan, ang problema ng bayan, lalo na kung ganyang sayaw lang, diba? Yan po ang dalawang politiko mga kababayan. At eto pa, ba? Ito po si Kiko Pangilinan mga karibin natin. Sabi niya po dito, ito nga sabi ko sa inyo, kanya-kanya na po sila ng strategy to convince Filipinos to vote them mga kababayan. Ito po, sabi po dito, I've served without any taint or graft or corruption. I believe, sabi niya, in integrity, and I think the Filipino people are looking for leaders na they can trust. Sa palagay mo po ba, Kiko Pangilinan, ikaw yon na dapat namin pagkatiwalaan? Ito nga naisip ko sabi niya dito, without a taint of graft and corruption. Naisip ko lang bigla, baka nung panahon ninyo, nung mga dilawan pa, hindi naman uso yung kalkalan ng korupsyon yun, di ba? Kasi lahat kayo parang nagtatakipan. Ngayon lang, sa panahon ni former PRRD at ngayong panahon na ito, dahil nasanay tayo sa panahon ni former President Duterte na talagang nilalabanan ng korupsyon, kaya ito ngayon, the Filipino people are also fighting for corruption. Not only yung mga leaders, Kita nyo na yan? What I'm trying to point out mga kababayan, sa panahon po nila, ng mga dilawan, wala talagang taint of graft and corruption. Bakit? Nagtatakipan kayo Paano makikita nagtatakipan nga kayo? Pagkatapos nyo, saka na bumulusok yung mga korupsyon, di ba? Like PhilHealth, something, ano pa dyan, di ba? Ito pang sabi mga kababayan, I still have dreams for this country. Hanggang pangarap na lang siguro yan.
Kiko Pangilinan, dating senator, Hmm. Sabi mo, you still have dreams for this country. Sana nga, no? Maging pangarap na lang yan. I want to fight for our farmers, improve education, and bring about good governance. Kita nyo na yan? Good governance, improve the farmers, di ba? I-modernize nyo na sana. Pero itong tanong, di ba naging senador ka na? What have you done to the farmers, to the education, and good governance? Di ba? Naging senador ka na eh. Ano ang ginawa mo? Ngayon, mambubudol ka na naman. Yan na naman po ang sasabihin mo. Di ba? Sana dapat nung senator ka, may ginawa ka man lang sana. Di ba? Na nakikita ng taong bayan that you are fighting for good governance, para sa mga farmers. Hindi. Ngayon tatakbo ka na naman, eto na naman, no? Ginagamit mo na naman yung farmers, education, good governance. It's the same. No? The same as before. Kaya, kaya sabi ko nga, wag nyo nang lokohin ang taong bayan. Naging senador ka na po, wala ka namang nagawa sa mga sinasabi mo ngayon. Di sana, wag mong sabihin ngayon mo lang naisip yan. Natulungan yung mga farmers, i-improve yung education. Diba? Ibig sabihin ngayon mo lang naisip yan sa katagal-tagal mong naging senador. Ano pong inyong reaction dyan mga kababayan? Ito pa. Panatan pa natin to. Ito pang isang na to, mangga. Tolentino. Yan, Senator Tolentino, mga kababayan. Sabi niya, VAT sa kuryente, petrolyo, tanggalin. Ayon po yan kay Senator Tolentino. Aalisin natin ang VAT sa kuryente. Yung 12%, 12%, di ba? Pag inalis natin yan, teka lang, baka magalit po si Finance Secretary Recto. 'Di ba? Kanyang panukala yung 12% na VAT. Nako. Komplikado tong pangakong to mga kababayan. Isipin mo, kakalabanin mo, yung Department of Finance Secretary or Secretary of Department of Finance na si Ralph Recto. Kanya pong panukala itong VAT, 12% VAT, mga kababayan. Tapos ngayon, tatanggalin. Ibig sabihin, useless, walang gamit, or something na pasakit itong 12% na ito. Di ba? Tapos nandyan ngayon sa gobyerno. Nasa Finance Department pa. Niloloko tayo na. Well, anyway, let's take the argument, mga kababayan. Sabi niya dito, pag inalis natin yun, ay talagang sadsad na yung presyo at affordable na yun. Okay? Facing dapat, sabi niya, facing dapat, hanggang mararating sa zero. Aba? Ibig sabihin, uutay-utayin, no? Sabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Yan mga kababayan. Ako, duda ako dito. Una, yun yung sinabi ko kanina, nasa Department of Finance nasa administration pa rin si Ralph Recto. Wherein Ralph Recto, mga kababayan, is the one who authored the VAT, no? 12%. Tapos, itong pangalawa kong reason. Why this man, no, is lying to us? Dito po sa sabi niyang pabababain. Senador po siya ngayon eh. May sinimulan bang siyang batas? Or may ginagawa siyang batas dito sa sinasabi niya ngayon? Diba? Dito mo makikita that they are lying. Gusto lang nilang kunin yung simpatya ng taong bayan. Etong example ko sa inyo. Congressman Marcoleta. Kilala nyo, di ba? Congressman Marcoleta, marami pong bill just to ease, no, yung pasanin ng taong bayan pagdating po sa kuryente. Ang nangyayari lang, hindi po siya sinusuportahan, no,
dyan po sa kamera. That's why, no, nagtatampo siya sa kanyang mga kasamahan dyan. At I think lang naman, no, ano siya parang kung ako ang nasa posisyon, no, ni Congressman Marcoleta, mahinanakit ako sa mga kasamahan ko. Bakit? Etong pagpapababa ng presyo ng kuryente, no, na ginagawa ni Congressman Marcoleta, para makinabang ang taong bayan. But then again, he is not being supported by the Congress or House of Representatives. Di ba? I-connect natin dito kay Tolentino. No? Si Tolentino walang mga ginagawang batas, di ba? Or kung may ginawa man siya, sige, let's take that. No? Pero senador ka ngayon mas mataas ka kaysa sa mga kongresista. And yet, wala kang naipasa patungkol dyan sa sinasabi mo. Kaya ang dapat nating botohan mga kababayan, Congressman Marcoleta. Bakit? Yan na ang yan ang sinyales, no? Yung mga ginagawa niya sa Kongreso. Pwede niyang may pagpatuloy sa Senado at pwede nang may pasayan mga kababayan. Sana lang po, no? Bumaba ang kuryente dito sa Pilipinas kasi domino effect yan pag nagkataon. Marami ang pwedeng mag-benefits. Businessman, tayong mga ordinaryong Pilipino makakapag-benefits dyan, okay? Kaya imbes na iboto natin si Tolentino, si Congressman Marcoleta na lang, di ba? Approve, di ba? Approve na yan. Eto pa. Last na po ito, mga kababayan, na pag-usapan natin, tapos i-play na natin yung video. Gusto ko lang talagang i-share ito. Ito naman po si Risa Hontiveros, Senator Risa Hontiveros, kumpiyansang muling makakabalik sa Senado sina Kiko at Bam. And what is your, ano ang inyong tawag dito? Basihan, di ba? Ano ang inyong basihan para masabi mong kumpiyansa ka talagang makakabalik itong dalawang ito sa Kongreso, di ba? Yung nyo ba, yung senatorial preferences ba na kayo-kayo lang din na nandoon? Well, anyway, opinion yan Opinion po yan ni Senator Risa Hontiveros. And we cannot, no? We cannot control her opinion, no? But we can react. Siyempre, kailangan natin mag-react. Public official yan Buti kung tambay lang yan sa kanto bakit pa natin bigyan ng pansin, di ba? Pero ano to senator, di ba? What is your what are, your basis para nasabi mong muling makakabalik sila? Nagna-number 1 na ba? Or may nabayaran na ba? Or may nabili na ba? Yun lang yan di ba? Or may nabayaran, di ba? May bumili. Yun lang yun, di ba mga kaubayan? Ano pong yung reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At ito, bigyan natin ng konting reaksyon at opinion ang video ito. Ito na po. Pinasasagot na po ng Supreme Court. Very busy po yung Supreme Court, no? Ang dami po kasing nagsampa na reklamo sa gobyernong ito. Kaya po kabado tong kasalukuyang pamahalaan. Kasi ngayon pa lang nasa power pa sila. Napakarami na pong sinasampang kaso o question yung kanilang mga pinagagawa sa Supreme Court. Hindi nyo ba puna-puna? Si Tatay Digong po, bihira po. Ito po, halos lahat ng ikilos no? May nakikita pong irregularidad yung mga tao. Ang tatapang po. Ang tatapang maglipat ng pondo, ang tatapang busy po yung Supreme Court. Ngayon po, nakasalang sa Supreme Court. Ito pong yung petisyon dito po sa Oo nga mga kababayan, ang tapang nilang maglipat ng pondo. Biruin nyo akala ko talagang may pinakamataas na increase sa 2025 national budget ay yung DPWH kasi umabot po ng trillion, no? At 1.1 trillion, no? Yung kanilang budget. Aba, hindi pala. Mas malaki pala ang in-increase
ng budget ng unprogrammed. Yeah? Yung mga walang programa na budget. Mas malaki po ang napupunta dun eh. Kita nyo na? Diyan pa lang, maiisip na po ng taong bayan, aba, teka lang, this is unprogrammed yet. Ito pong may pinakamalaking in-increase sa 2025 national budget. O, di ba? Saan mapupunta yan? Hindi sa mga bulsa ng mga crooks. Paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Tapos, susunod po yung oral argument naman dito po sa GAA, 2025 GAA. Tapos ito po, tinitiyak ko, kinakailangan ditong umaksyon ng Supreme Court kasi sa petition po ni BP Sara tungkol po sa kung constitutional po ba yung pagsalang ng ika-4 na petisyon o ika-4 na reklamo. Samantalang yun na nga, alam naman natin meron ding 1-year ban. So very busy po yung Korte Suprema. Kung hindi ako nagkakamali, pangalawa na po to sa oral argument dito po sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. In summary, yung nabasa natin, hindi naman kasi 4 na oras eh. Ang hirap po pakinggan. Pero kung nakasubaybay tayo, na i-live natin. Kaya lang, hindi ko alam eh. Kaya 4 na oras yung oral argument. Pero very ano po yun, no? Yung nakita po natin dito, yun pong tanong sa kanila na bago ba kayo mag-transfer, nabayaran nyo na lahat ng pagkakautang ninyo sa ospital, lahat ng benepisyo ng mamamayan. Hindi po eh. Maganda yung katanungan ni Cabo. Ang sagot po, hindi pa po nila nababayaran yung mga obligasyon. Yun po, very basic, no? Paano mo ipamimigay yung pondo mo samantalang hindi mo pa naman nababayaran yung obligasyon? Kaya po, alam nyo, ano po to eh, obligasyon pa lang yun, ha? Kunwari po, yung obligasyon, meaning po na obligasyon, yung mga pagkakautang po sa ospital, kung nabayaran na, kahit po bayad na lahat nung sa ospital, ang contention po, hindi nga po dapat pinamimigay yung pera ng PhilHealth dahil wala po yan sa batas ng PhilHealth. Ngayon mga kababayan, sa PhilHealth pa lang po yan ha, problemado na sila. Kasi bakit ha? Angkin kasi kayo ng angkin ng mga pera. May pondo naman ang bawat isang departamento. Sana nakontento na lang kayo sa pondo ng departamento ninyo, di ba? Hindi na ninyo pinakialaman yung ibang pondo. Lalo na ang health, no? About sa health. Napaka-importante po niyan sa taong bayan. Ngayon, nasusukol na naman sila mga kababayan dito sa PhilHealth. And I'm sure, no? Ako sigurado talaga ako na one of these days, no? May puputak na naman po diyan sa PhilHealth and maybe, no? Idadawit na naman po nila ang Duterte pagdating po diyan sa PhilHealth na yan. Ang posible nilang sabihin, nung panahon nga ni Duterte, di ba? May sasabi, just for example lang mga kabayan. Kasi yun naman talaga ang nila, yung stick to the plan, yung script nila, ganun lahat. Once na nako-corner na po sila, they are going to through it, no? Doon po sa mga Duterte sa past administration. So ganyan po ang nila, kumbaga legacy ng administrasyong ito, di ba? Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po mga kababayan. Sawaya ang bayan ko sa magnanakaw ng tao.